Magandang araw o gabi mga kaaswang. Bago tayo magsimula sa ating kwento ay magpapasalamat muna ako sa mga taong walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Kung sino ka man, sana ay aasenso ka at pagpalain ka pa palagi. Yun lang po at magsimula na tayo. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Casper, at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Mini. Ang kwentong ito ay totoong karanasan ko at ng ate Muni ko. Noong taong 2015 po ito nangyari sa probinsya namin na matatagpuan sa Visayas. Dalaga pa lang ako ng mga sandaling ito. Nang mga panahong ito, high school student pa lamang ako. Ang pasok ko ay nagsisimula ng umaga at umuuwi ng hapon. At dahil gipit pang pamilya namin ng mga panahong ito, nilalakad pa lamang namin ang pauwi sa amin. Wala naman akong reklamo dahil hilig ko rin naman ang paglalakad. Nang dumaan ako sa daan ng napapalibutan ng mga talahib, nang tumingala ako sa langit, napatda ako noon sa nakita ko, Sir Casper. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ba ako. Pero may nakita ako na parang isang ibon. Medyo may kalakihan iyon, Sir Casper, kesa sa normal. Ngunit sa halip na mukha ng ibon ang ulo nito, ay mukha ng tao iyon. Yun talaga kasi ang nakita ko. Masyado rin kasing mabilis ang pangyayari. Ewan ko ba kung may kinalaman ang gutom ko ng mga sandaling iyon, o dahil papadilim na rin ang mga oras na iyon. Baka hindi ko lang gaanong nakita at dahil papadilim na rin. Baka namuol lamang sa paningin ko ang isang nakakatakot na korte. Kaya naman, dali-dali na akong tumakbo pa uwi sa amin dahil sa takot. Paano na lang di ba kung totoo pala? Di baka mabiktima pa ako? Sayang lang ang beauty ko. Nang makauwi na ako sa amin, napansin pala ni Ate Muni yung ekspresyon ng mukha ko. Anong nangyari, Mine? Bakit putlang-putla ka dyan? Para kang nakakita ng multo Kasi ate, hindi ko alam kung ilusyon ko lang ang namataan ko kanina. Para kasing may nakita akong aswang. Pagtatapat ko rito, nanlaki naman ang mga mata nito at ang sabi, mukhang totoo raw ang inihayag ko. At ikwento niya sa akin na yung ilang itik raw na alaga ng tatay ng kaibigan kong si Alison. Natagpuan na pakpak na lamang ang natira. 20 pong itik ang napatay at parang hindi mabangis na hayop ang may gawa niyon. Kaya naman, nabigla ako sa aking nalaman. Pinapadescribe pa sa akin ni ate ang itsura ng nakita ko. Kaya naman, manginig-ginig ko pang isinilarawan ko iyon sa kanya. Mahaba ang uso, walang puwet, manipis ang binti, malaki ang tiyan, at may malaking balikat. Itsura ata yun ng maritis Ang sabi ko ay malaibo ng katawan niyon, ngunit may ulo ng isang impakto. Napatras pa si ate nang malaman iyon. Maya-maya pa, nagtungo ito sa lababo at doon ay nagsusuka. Sir Casper, kahit wala siyang sinasabi sa akin, kinukutuban na ako sa kanya. Meron kasi siyang boyfriend at kung may pagkakataon, lumalabas-labas sila nang hindi nalalaman ng aming mga magulang. Tanging ako lamang dahil mananagot naman ako sa kanya kapag ipinagtapat ko ito kina mama at papa. Samantala, nang oras na iyon ay wala pa sina mama at papa. Ang pagkakasabi ni ate na malengke ang mga ito. Kaya naman hinintay ko na lamang sila para matulungan sa pagluluto ng hapunan. Hanggang sa nangyaring ayon. At habang nagluluto kami, kinumpirma ko sa kanila kung totoo ba ang inihayag ni Ate Moni. Inihayag naman ni mama na totoo nga iyon. Yung itika ng kaibigan ko ay pininsala ng isang hindi matukoy na nilalang.
Samantala, pagsapit ng gabi matapos maghapunan, hindi ko maipaliwanag ang sarili ko kung bakit hindi ako makatulog habang nakahiga na ako sa papak. Parang mainit kasi ang panahon ng sandaling iyon at tila may mali akong napapakinggan. Napasapo na lamang ako sa noo ko. Paano ba naman kasi? Nakasalpak nga pala sa tenga ko ang earphone. Nakikinig kasi ako ng kanta upang makatulog. Ngunit kahit nakasalpak iyon, may naririnig ako na hindi sakop ng musikang pinapakinggan ko. Sir Casper, parang may naririnig akong tumatawa na matandang babae sa tapat ng aming tahanan. Sinasabayan iyon ng mga pagaspas ng pakpak. Kaya naman bumangon ako sa papak, lumapit sa bintana at tinignan iyon. Makaswang, parang nalaglag ang puso ko sa nakita ko. Paano ba naman kasi? Yung ibon na may nakakatakot na anyo ay lumilipad ng paikot-ikot sa aming bahay. Iyon pala yung naririnig kong kakaiba. Ang ipinagtataka ko lang ng sandaling iyon ay kung bakit hindi iyon naririnig ng pamilya ko. Para bang ako lamang ang nakakarinig niyon. Sir Casper, talagang nanginginig na ako sa takot ng sandaling iyon. Alam kong mahirap itong paniwalaan ng mga hindi pa nakakaranas. Pero ako ang buhay na saksi na totoo pala ang ganitong uri. Kahit nga nangihina ako sa nervyos ay pinilit kong isara ang pintana at bumalik sa pagkakahiga. Kinabukasan, hindi ko matukoy kung panaginip lamang ang naranasan noong nagdaang gabi. Pero malakas ang pakiramdam ko na totoo ang mga naganap. Ngunit pinilit ko na lang na iwaksi iyon sa isipan ko. Siya nga pala, araw ng Sabado noon kaya wala kaming pasok. Samantalang sina Mama at Papa ay pumasok na sa trabaho. Kaya naman kami na lamang dalawa ni Ate Moni ang naiwan sa tahanan. Sir Casper, habang nanonood ako ng K-drama sa telebisyon, narinig kong dumadahak si ate sa may lababo. Sa mga hindi po nakakaintindi ng salitang iyon, narinig kong nagsusuka siya. Ilang minuto rin siyang nasa lababo kaya syempre, nag-aalala na ako sa kanya. Pinuntahan ko siya sa kusina at nasilayan ko na hinipo-hipo niya ang tiyan. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Teka, magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Pagbibiro ko sa kanya. Makaswang napagmasdan ko kung paano siya umiyak. Hindi lang pag-iyak ang kanyang ginagawa kundi humahagulgol na rin ito. Hindi ko aakalain na seseryosohin niya ang inihayag ko. Oo, Mine. Buntis nga ako. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako pumapasok ng 1 linggo dahil nalaman ko ito. Nang dahil sa revelasyon na iyon, nagulantang ako sa aking nalaman. Sinong nakabuntis sa iyo, ate? Sabihin mo, para makarating ka nila Mama at Papa. Dito naman inihayag ni ate na yung kaklase na naging karelasyon niya ang nakabuntis sa kanya. Ngunit nang malaman iyon ng lalaki, nagtatago na ito. Hindi niya alam kung saan ito nagtungo, maski ang mga magulang nito. Kaya ang problema ni ate ay kung paano ipagtatapat kanila Mama at Papa, lalo na nagdadalang tao nga siya. Alam niyang sobrang magagalit ang mga ito sa kanya. Kaya naman sinabi ko na lamang sa kanya na ipagtapat na lamang ang totoo. Kahit na ano pa ang magiging reaksyon nila. Sa bandang huli, pumayag naman si ate kahit na ito'y mahirap para sa kanya. Nang dumating na nga ang mga magulang namin, ipinagtapat na niya ito. Kaya syempre, ang naging reaksyon ng mga ito ay talagang nagulat at nagalit. Pero sa bandang huli, natanggap naman nila ang kasalanan ni ate. Hanggang sa isang hapunan,
Naglalakad muli ako nito pauwi sa aming bahay. Kakatapos lamang ng klase namin, nang biglang may narinig akong pumapaswit sa akin. Kaya naman nagpalingalinga ako. Pero ang ipinagtataka ko lamang, wala naman akong nakikitang tao. Pero maya-maya pa, biglang may lumipad na isang ibon paitaas na nanggagaling sa may isang puno. Pero ang labis kong ikinagimbal, ito ang nilalang na nakita ko noong nakaraan. Ibon ang korte ng katawan, ngunit may nakakatakot na itsura. Kitang-kita ko pa na may mahaba itong buhok na kulay puti. May tangay-tangay pa na isang patay na manok. Mabuti na lang ay agad na itong lumayo, dahil kung hindi, baka mamamatay na ako sa nervyos. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng pagtakbo ko, bigla kong nakasalubong si Allison. "O Mine, anong nangyari sa'yo? Bakit putlang-putla ka?" Nagtatakang tanong nito. Paano ba naman ako hindi matatakot, Allison? May nakita akong kakaibang ibon." Matapos kong sabihin iyon ay bigla itong napatulala. Maya-maya pa, nagtanong ito kung nakita ko raw ba ang nilalang. Kaya naman napatangwa ko at nagtanong rin sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Nabigla ako sa narinig mula sa kanya. Ayon kasi kay Allison, hinahanap niya raw yung manok na tandang ng kanyang ama. Nawawala raw ito. Habang nanonood raw kasi sila ng Doraemon nung umaga na iyon, narinig na lamang nila ang pag-iyak ng manok. Yung tipong parang may humahablot dito. Sa palagay nga nila ay baka patay gutom na aso ang may gawa. Pero sinabi ko kay Allison na yung kakaibang ibon ay may tangay-tangay na tandang. Kako sa kanya, baka iyon yung nawawala nilang alaga at dinali ng elemento. Imbis na matakot, Sir Casper, kita-kita ko kung paano magalit si Allison. Hindi ko naman siya masisisi dahil makailang ulit na rin silang pinerwisyo ng aswang. Samantala, mabuti na lamang, hindi na nagpakita pa sa akin ang nilalang sa loob ng ilang buwan. Ngunit nagbago ang lahat noong umumbok na ang tiyan ni Ate Muni. Dito na muli itong nagpaparamdam, lalo na sa gabi. Kaya naman sinabi ko na ito kay Papa, lalo na't alam ko na si ate ang punteriya nito. Kaya naman, gabi-gabi nang nagbabantay si Papa sa tahanan. Hanggang sa isang gabi, biglang napasigaw si Papa. Paano ba naman kasi? Habang nagbabantay siya sa labasan, bigla raw may lumusob sa kanya ng isang napakalaking ibon. Pumasok siya sa loob ng tahanan na mayroong kalmot sa bandang dibdib. Kaya naman ginamot ito ni Mama at habang ginagamot ang sugat ay mayroong nirekomenda si Mama na lagyan na lamang ng pangontra sa palibot ng tahanan upang hindi makalapit ang elemento. Sumang-ayon naman ako sa inihayag ni Mama. Iyon naman ang bagay na ginawa namin kinabukasan. Naglagay kami ng iba't ibang uri ng pantaboy. Naging epektibo naman ng mga ilang araw. Pero sa pagsapit ng hapon, sa pag-uwi ko galing sa eskwela, nadadatnan ko si ate na namimilipit sa sakit ng tiyan. "Ate, anong nangyayari?" Nag-aalala kong tanong sa kanya. "Paano ba naman kasi, Mini? Kanina may narinig akong huni ng ibon. Parang dumapo yata iyon sa isa sa mga puno dito sa palibot ng bahay natin. At habang naririnig ko ang paghuni, sumasabay naman sa pagkirot ang tiyan ko. Sa tingin ko, aswang iyon, lalo na't papadilim na rin. Bakit kaya hindi na gumagana ang mga pangontra? Tignan mo nga sa labas kung may nakadapong ibon." Utos pa sa akin ni Ate Moni habang patuloy siyang umiinda sa sakit. "Sige ate, kahit natatakot ako ay gagawin ko alang-alang lamang sa iyo at sa pamangkin ko.
Maglagay ka na lang ng kating ko para humupang sakit. Pero teka, nasan ba sila mama? Namalengke sila pero mamaya uuwi na rin. Sige, mag-iingat kami ni. Magdala ka na rin ng itak para may panlaban ka. Kaya naman Sir Casper, iyon nga ang bagay na ginawa ko. Hinugot ko ang itak na nasa sabitan. Pagmamay-ari ito na papa pero sa pagkakataon na iyon, kinakailangan kong gamitin. At nang makuha ko na ay lumabas na ako. Kahit kinakabahan ng matindi, naglibot-libot pa rin ako. Hanggang sa makita ko na nga ang elemento na nakadapo sa puno ng lansones. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil talagang nakakatakot ang itsura nito. Isipin niyo ba naman na ibon ang katawan nito ngunit ang ulo ay impakto. At partida, madilim na rin ng oras na iyon. Pero may sapat pa naman na liwanag upang makuhanan ng ilaw ito. Kaya naman dinukot ko ang cellphone at inilawan ito. Kahit nanginginig ang kamay ko na silayan ko pa sa eskarinan, nakuhanan ko ito ng maayos. Kitang-kita ko pa roon ang nakakatakot nitong anyo. Pero nang marinig ko na may sumisipol sa di kalayuan, at nang balikan ko ng tingin ang puno ay nawala na ito roon. Sa palagay ko ay baka lumipad o lumayo na. Si Papa pala ang sumisipol na iyon kasama si Mama. Kaya naman kahit papano nawala na ang takot ko. Agad ko naman silang sinalubong. Pinapakita ko ang nakuha ko sa cellphone ko. Pero nagulat ako sa inihag sa akin ni Mama. Anong sinasabi mo dyan, Mine? Na may napicturan kang aswang sa puno ng lansones? Wala naman eh. Tignan mo. Nakita ko na sanga lang na may sira at nabubulok ng brief ng papa mo. Paano ba naman kasi hindi tinatapon ng maayos? Basta na lang sinabit sa may sanga. Napakamot ulo naman si Papa nang marinig yon. Pinakita naman ni Mama kay Papa ang tinutukoy ko, ngunit maging siya, Sir Casper, walang nakita sa picture na yon. Ang sabi pa niya sa akin, naniniwala naman raw siya sa mga ganoon. Pero wala talaga siyang nakikita. Nagtaka naman ako, Sir Casper. Dahil kapag tinitignan ko naman iyon sa screen, kitang-kita ko pa rin ang putim-puti at mahaba nitong buhok. At dilat na mga mata. Nahihiwagaan pa nga ako sa nilalang na iyon. Dahil sino ba namang maniniwala na mayroong ganong klaseng nilalang? May ulo ng napakapangit na matanda tapos may katawan ng isang ibon. At mahirap paniwalaan kung sinasabi ko lang sa ganitong paraan. Pero maniwala kayo mga kaswang. Hindi nagsisinungaling ang mga mata ko kahit nasingkit. Kahit sinita ko at napagkakamalan pang anak ng inche ko hapon, saksi talaga iyon ang mga mata ko. At patunay lang rin na nagsasabi ako ng totoo dahil nakuhanan iyon ng maayos sa cellphone ko. Pero hindi ko may paliwanag kung anong hiwagang bumabalot sa litrato. Hindi iyon nakikita ni na Mama at Papa, maging ang ibang tao na pinakakitaan ko ng larawan ay hindi rin alam. Pero pagdating kay Ate Mone at pati na rin sa akin, ay kitang-kita naman namin iyon. Naalala ko pa nga, nang unang beses kong ipakita iyon kay ate ay talagang namutla ito sa takot. Malaki ang hinala ko, Sir Casper, na may taglay na sa bulag ang elemento. Nangyari lang siguro ang pag-oorasyon niya. Nang sandaling kinuhanan ko siya ng litrato. Kaya ang naging resulta, sa ibang tao ay hindi talaga magkikita. Pero pagdating sa amin ni ate, talagang naroroon ito. Kaya naman kahit walang nakikita sila Mama at Papa, sila pa ang nagpatawag ng isang mahusay na albularyo upang ipasangguni iyon. Nagulat pa nga kami ni ate dahil nakita rin iyon ni Mang Alfonso. Hindi po yung alak ha. Ayon sa matanda, tama nga raw ang hinala ko. Gumamit ito ng subulag upang hindi makita ng iba.
sapagkat nakikita lang ito ng magiging biktima nito o sa may karunungan na gaya niya. Nawindang naman ako sa takot nang marinig iyon. Ibig sabihin, Mang Alfonso, punteriya rin ako ng aswang? Nauutal na tanong ko. Abay, ano naman ang kailangan niya sa bunso namin? Gagawin pang pagkain? Kung ganon, uunahan ko siya. Wika ni Papa. Halatang nag-aalala sa akin. Kung ganoon pa, kakainin mo rin ba yon? Sabi mo, uunahan mo eh. Sabat naman ni Mama. Napailing na lamang ako ng sandaling iyon. Kilala ko kasi ang ugali ni Mama kapag sobrang natatakot na at nag-aalala. Nakukuha pang magbiro. Ano ka ba naman, Ma? Siyempre papatayin ko. Agad na tugon ni Papa. Kaya naman nagtanong ako kay Mang Alfonso kung ano ang magiging panlaban sa aswang. Meron namang inilabas na tirador ang albularyo. Para saan naman po iyan? Tanong ni Ate Moni. Isa itong uri ng tirador na ipinagkaloob sa akin ng isa sa mga kaibigan ko na hindi gaya natin. Ingatan niyo ang tirador na iyan dahil hindi iyan pangkaraniwan. Kahit hindi ka asintado, masasapul mo pa rin ang gusto mong tamaan. Sa tingin ko, kinakailangan niyo iyan laban sa aswang. Pero hindi lang iyan ang maibibigay ko. Mayroon akong uri ng bato na kapag natamaan siya ay mamamatay at magkaroon ng malalang karamdaman. Bigay rin iyon ng kaibigan ko na hindi tao. Paliwanag ng manggagamot. Namanga naman kami sa binigay na gamit sa amin ng albularyo. At sa palagay ko, ang tinutukoy nitong kaibigan ay isang engkanto. Nagbayad lamang kami ng kaunting halaga para roon. Iyon lang naman kasi ang sinisingil niya. Wala namang ibinibigay sa amin na iba na pangontra. Kumbaga, parang gusto niya rin na tapusin na ang nilalang. 3 ang tirador, kaya tig-isa kami ni Mama, Papa at syempre ako. Nagpayo pa nga ang albularyo na sa gabi ay mag-abang-abang raw kami sa pagbabalik ng nilalang. Bagay na sinunod naman namin. Noong gabi nga na yon, habang naghihintay kami, mayroong sinabi si Papa. Paano na lang kung peke pa lang tirador na ito? Nako, baka mayari pa tayo ng aswang. Alam niyo naman, yung iba sa mga ganyang manggagamot, peke hindi pa. Parang wala ka naman tiwala sa albularyo na pinatawag mo. Teka, saan mo ba iyon nakilala? Tanong ni Mama. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga albularyo. Pero no choice eh. Ang anak at magiging apo natin ang nakakasaway rito. Siya nga pala. Narekomenda lang iyon ng kumpare ko. Sambit ni Papa sabay tingin namin kay Ate. Nahimbing sa pagkakatulog. Kahit nakatalakbong ito ay kitang-kita pa rin ang umbok ng tiyan. Dahil ng sandaling iyon ay 7 buwan nang nagbubuntis si Ate. Ganon na rin sa pagsapit ng 12:00. Wala pa ring dumarating hanggang sa pumatak na 1:00 ng madaling araw. Nakakarinig na kami ng paghuni ng ibon sa kadiliman na para bang tinatawanan kami. Napabalikwas naman sa pagbangon si Ate. Ang sabi niya, nagsisimula na namang kumirot ang kanyang tiyan. Siya nga pala, nasa tapat kami ng bintana at doon ay nagbabantay. Naghahanda na kami sa pagdating nito. At nabigla ako nang makitang papaatake na sa amin ng nilalang. Sinabi ko naman iyon sa mga magulang ko. Pero sabay silang nagsabi na hindi nila iyon nakikita. Kaya naman ako na lamang ang gumawa ng hakbang. Naglagay ako ng bato sa tirador at pinatamaan ng nilalang. Nasapol ito sa katawan, haltang ininda nito ang labis na ginawa ko. Sa pangalawang pagkakataon,
Tinira ko ulit ito, Sir Casper. Hindi ko nakita kung saan ito banda natamaan dahil sa bilis ng pangyayari at sa dilim ng paligid. Kaya sa tingin ko ay sa ulo. Isa lang ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Totoo nga ang sinasabi ng albularyo sa kakayahan ng terdor na iyon. Kaya naman ang nangyari, lumayo na ang mga ibon na iyon sa aming tahanan. Nagkukumag itong umalis. Natanong pa nga ako ni na Mama, Papa, kung namataan ko raw iyon at kung umalis na ba. Kaya naman sumagot ako ng oo. Opo pala. Samantala, nawala na rin ang sakit na nararamdaman ni ate sa tiyan. Lumipas ang 2 buwan. Maniwala man kayo sa hindi, Sir Casper. Hindi na nanggambala pa ang impaktong iyon. Nakapanganak na nga ng maayos si ate at baby boy ang sinilang niya. Pinangalanan niya itong Wilmer. Hanggang sa isang araw, may binalita si Papa sa akin. May natagpuan raw ang mga sundalo na bangkay ng isang matandang babae sa loob ng kubo na nakatira sa kagubatan. Pinasok na nila ang munting tirahan at may naamoy silang nabubulok. Puno raw ng bukol ang katawan nito. Halatang namatay sa malalang sakit. Nang puntahan namin para makita ang bangkay, napatakip ako ng bibig. Sir Casper, sa labis na pagkagulat, paano ba naman? Kamukha nito yung ibon na may ulo ng matandang babae. Tama nga ang sinabi ng albularyo. Kapag nasa pulang bato na bigay nito ang nilalang, mamamatay ito sa kahindik-hindik na sakit. Sir Casper, walang nakakaalam na aswang ang matandang iyon, liban sa amin ng aking mga magulang. Mabuti na rin ang nangyari dito para hindi na magkaperwisyo ng iba. Sa kabutihang palad rin ay hindi na namamatay ng alagang hayop ang kaibigan kong si Alison. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang kwentong ito. Siya nga pala, gusto ko sanang isend yung picture na nakuha ko noong 2015 sa inyo. Pero napagpasyan ko na sige, isisend na lang. Sana sir, makita niyo ang aswang roon. Kung makita niyo, sana huwag kayong magugulat. Talagang may ganong klaseng nilalang. Totoo yan. Paano ba naman kasi hanggang ngayon? Kami lang ni ate ang nakakakita. Sinubukan na namin ipakita iyon sa mga kaibigan o kakilala. Ngunit wala talaga. Wala silang nakikitang aswang sa litrato. Kung ano mang hiwaga na bumabalot ro na hindi na namin alam. Muli, ako po si Mine ng Leyte. Dito ko na tatapusin ang kwento. Salamat mga kaso. Hello Sir Casper. Loida nga po pala ng Mindoro. Sa kasalukuyan ay ako ay matanda na. Naalala ko lang ang kwentong ito nung ako ay naninirahan pa sa probinsya dahil parati akong nakikinig sa inyong channel, Sir Casper. Naisip ko ring ilahad ito sa inyo dahil wala namang maniniwala sa akin kung ikukwento ko ito sa personal na kakilala. Sadyang mayaman tayo sa mga kwento tungkol sa isang aswang na nangangailangan ng biktima. Ngunit ang aswang na kung tawagin sa amin ay balbal ay hindi tulad sa karaniwan ng umiikot na istorya patungkol sa mga tulad ng kakaibang mga nilalang o elemento. Ayon sa sabi-sabi, kumakain ang aswang na balbal ng patay ng tao pero may kakaibang kwento tungkol sa kanila na nag-iwan sa akin ng tanong na ano ba ang mararamdaman kung ang isang taong nakasalamuha mo noong mga nakaraan ay kamukat mo na lang ay isa na palang patay. Oo, noong una ay hindi ako naniniwala tungkol sa mga sabi-sabi. At sadyang interesante lamang ako sa mga aswang noong ako ay bata pa. Matindi ang obsesyon ko sa kwentong aswang.
Hindi minsan na humiling ako na sana ay makatagpo ako ng isang aswang o makasaksi ng pagpapalit niya ng anyo. Hanggang sa isang araw, hindi ko akalain na ang aswang na balbal ay bibiktima ng taong malapit mismo sa aming barangay. Galing ho kami sa kaklase namin kagabi. Kaarawan kasi niya. Alauna na kami ng madaling araw na kauwi. Habang padaan kami sa kakahuyan, may humarang po sa amin ni Carla. Isang mataas na lalaki. Madilim sa bahaging iyon kaya hindi ko siya namukhaan. Basta mataas siya at may kahabaan ng mukha at buhok. Matipuno ang katawan. Hindi ko masyadong natitigan at nagkanya-kanya kami ng takbo ni Carla. Mahabang paglalahad ng kapitbahay naming si Berna. Naroon kami sa barangay. Nakikiusyoso ang lahat. May mga pulis din doon na nakikinig sa kanyang kwento. Dahil siya lamang ang tanging kasama ng biktima nang maganap ang patayan. Atleta ang batang namatay. Atleta kayo pareho, hindi ba? Biglang ani ni Kapitan Tano kay Carla. Tumango naman ang huli. Kaya nakapagtataka na hindi siya kaagad nakatakbo. Mas mabilis siya at mas maliksi sa'yo, hindi ba? Tsorya pa ng aming kapitan. Lahat ng mga usapan ay masusing tinatala ng mga pulis. Oo nga ho, nagtaka rin ako nang hindi makasunod kaagad sa akin si Berna. Sinubukan kong humingi ng tulong nang makarating ako sa amin ngunit inawat ako ng lola ko. Palipasin na raw muna namin ang umaga. Iyon nga ang nangyari. Kanina ay agad na pinuntahan ni Carla si Kapitan Tano para iulat ang naganap. Ang kapitan naman ay tumawag ng mga kapulisan. Pagdating sa pinangyarihan ng krimen, nagulat ang lahat sa kinahinatnan ni Berna. Walang bangkay ng batang babae. Tanging mga dahon ng saging lamang ang naroon. Iniisip namin na isang karaniwang sawa o malaking ahas lamang ang umatake sa biktima. Ngunit ang saksi sa krimen ay nagpapatunay na mayroon silang nakasalubong na lalaki. Anang pulis. Totoo ho, tinakot niya pa kami. Gumagapang siya nang lumabas sa halamanan. Tsaka siya tumayo nang nakaambang mga braso niya sa amin. Hintatakot na pagkukwento pa ni Carla. Nagkatinginan kaming lahat. Alam kong iisa lang ang nasa isipan namin. Na ang lalaking sinasabi ni Carla ay isang uri ng engkanto o maligno. Akala ko ho ba mga patay lamang ang kinukuha at kinakain ng mga balbal? Singit ni Mang Toring sa usapan. Hindi ba at balbal ang namataan na kumuha sa bangkay doon sa kalsada ng Lupang Pula? Ang bangkay na nilaman ng balbal na iyon ay sadyang nakatagdang lamunin ng harapan sa mga tao. Lahat kami ay nilingon ang nagsalita. Si Aling Maming iyon. Sikat na may sayad sa lugar namin. Pakalat-kalat siya at marusing. Isa rin siya sa mga bigla na lang nagsasalita at nagbabalita ng mga kung ano-ano patungkol sa mga aswang. At dahil baliw nga, hindi nila pinapaniwalaan. Hanggang sa kamakailan lang, habang nakaburol ang sinasabi kanina ni Mang Toring, napatay sa may lupang pula. Bigla na lamang lumitaw mula sa kung saan daw ang aswang na balbal. Tinaob ang ataol at kinuhang nasabing bangkay. Wala namang makapagsabi ng itsura ng balbal. Mabilis daw kasi ang kilos niyon. Nagtakbuhan na rin ang mga tao nang sa kanilang pagiging abala sa kwentuhan at pagsusugal ay bigla na lang nahulog mula sa ataol ang bangkay. Nasulyapan pa nila na mabilis na dinagit ang bangkay. Pagbalik daw ng mga tao ay kahoy na lamang ang nasa loob ng tinumbang ataol. Katulad ng mga ordinaryong tao, iba't iba rin ang mga ugali ng aswang, lalo na ang balbal. Pagpapatuloy ni Aling Maming sa pagsasalita.
Mahaba ang mga kuko niya at marusing siya. Sabog din ang buhok. Sira ang mga ngipin at walang tsinelas. Ang aswang na balbal na dumagit sa dalagitang atleta ay kanyang nobyo. 1 linggo bago siya mamatay rito sa mundo natin, ay sumasama na siya sa kanyang nobyong balbal. Nakatakda siyang mamatay sa ganoong paraan. Habang ang bangkay naman na sinasabi mo na dinagit sa kanyang burol, ay sa ganoong paraan naman nilaba. Napatango-tango ako. Kahit baliw si Aling Maming ay may punto ito. Sa hinaba ng sinabi niya ay alam ko naman na ang ibig lang niyang pakiwari ay ba't iba ang paraan ng balbal kung paano kumain ng tao dahil may kanya-kanya ring panlasa ang mga ito. Sa hinaba-haba rin ng sinabi ni Aling Maming katulad noon ay wala din namang naniniwala sa kanya. Nagbigay ng tungkulin at kung ano-ano pang payo sina kapitan para wala nang sumunod na mapahamak. Sana lang ay sundin ng mga tao dahil sadyang marami ang matitigas ang ulo. Patawarin nila ako ngunit sa tingin ko nga ay hindi naman gagambalain ng mga aswang ang tao kung hindi sila napiperwisyo. Pauwi na ako mula sa pag-usyoso ay hindi pa rin mawala sa utak ko ang sinabi ng baliw na babae kanina. Kung pakakaisipin, ibig sabihin lang ng kanyang isinaan ay ibang tao na ang nakasalamuhan ng mga malalapit na ng walang dalagita na si Berna. Kung ano-ano tuloy ang tanong na naglalaraw sa tulad ng ano ang ginawa ng babae sa nakalipas ng 1 linggo? Ano ang kanyang kinikilos? Kung patay na pala siya noon at nilamon na ng balbal ang kanyang katawan. Kaninong katawan ang nakasalamuhan ng mga tao? Kung balbal ang kumain, hindi ba tama lang na isipin na balbal din ang nakasalamuhan ng mga tao sa paligid ni Berna? Saan ka ba nagpupunta na bata ka? Kanina pa kita hinahanap. Kumunot ang noo ko sa labis na pagtataka. Ang ate ko. Sinalubong ako sa daan. Umiiyak siya at mugto ang kanyang mga mata. Ate, anong nangyari sa'yo? Hinawakan niyang 2 kong braso. Ang pamangkin mo. Sinapian ng kung ano. Tapos ang kuya mo, hindi ko makausap. Buong maghapon na siyang nakatulala lang. Nagsabi si Ate Gloria na pupunta siya kay kapitan at hihingi ng tulong sa pastor o pare na maaari niyang mapakiusapan sa maliit na kapilya na naroon sa aming lugar. Tignan ko daw muna ang pamangkin kong si Annabel. Pagpasok ko ng kubo nila ate ay ganoon na lamang ang gulat ko. Nakatali kasi sa papag ang 4 na taong gulang kong pamangkin na si Annabel. Annabel, Diyos ko. Nag-aalala kong bulalas. Anong nangyari sa iyo? May pinaglaruan ka bang puno o nagkalat ka sa sapa? Hindi tumugon ang pamangkin ko. Nanatili lamang siyang nangingisay habang ang kanyang mga mata ay halos kay puti na. Nilingon ko si Kuya Nestor. Ito ang asawa ng ate. Ngunit gaya nga ng sinabi sa akin ni Ate Gloria kanina, tulala lang ang bayaw ko sa isang tabi. Kuya Nestor? Tawag ko pa sa kanya. Wala talaga siyang kagalaw-galaw. Diyos ko, ano ang nangyayari sa inyo? Kami na lamang ang magkakasama sa buhay kaya kami na lang din ang magtutulungan. Aabutin ba ng halos 20 minuto si Ate Gloria na makarating? Kaya dapat akong makaisip ng kung anong paraan. Hilong-talilong na ako sa kapabalik-balik sa munting kubo nila Ate Gloria. Pero wala pa rin akong maisip na kahit anong maiambag ng tulong. Hanggang sa maalala ko ang tungkol sa aswang na balbal at ang namatay sa kakahuyan na si Berna. Hindi ko man nais na manghula, pero tumutugma ang lahat sa mga sinabi ng baliw na si Aling Maming. Nasapo ang aking palad tsaka ako tahimik na umiyak.
Ang bayaw ko, patay na sa mundo ng mga tao. Sumama na siya sa balbal. Dahil sobrang interes ko sa masasamang elemento, hindi na mahirap sabihin na pinipilit niyang umalis sa kung nasaan siya ngayon. Kaya ang pamangkin ko naman ang nagkaganon. Ang pamilya ng bayaw ko, nahihirapan sila ng dahil sa aswang na balbal. Kuya Nestor, kung kaya mo ay bumalik ka. Kailangan ka ng pamilya mo rito. Puno ng awa kong sambit sa aking bayaw. Kahit anong uga, tapik sa pisngi o sampal pa ay hindi tumitinag ang asawa ng ate ko. Ako lamang ang napapagod. Kaya mas lalong tumindi ang hinuha ko na siya ay nilalapan na ng balbal sa mundo ng mga ito. Tumabi ka, Loida. Narito na ang pastor. Siyang dating ng ate ko. Sinunod ko siya. Mula sa pagkakaluhod sa harap ng bayaw ko ay tumayo ako at tahimik na pinapanood ang gagawin ng pastor sa aking bayaw at pamangkin. Gaya sa aking hula, habang binabasbasan ng holy water ang bayaw ko ay unti-unti siyang naging kahoy. Maingay na hinagpis ng ate ko ang sumunod na namayani sa aming kubo. Kwento niya sa lahat ng mga taong naroon at sa akin na ang ikinikilos daw ng Kuya Nestor ng mga nakaraan ay kakaiba. Pero bago pa raw ito matulala at magmukhang may sayad sa paningin niya, nakakausap niya pa raw ito at kumakain pa raw. May nabanggit daw si Kuya Nestor na isang babaeng palaging nasa panaginip nito na nagsasabi rito na asawa niya ang bayaw ko. Malakas ang katob ko na aswang na balbal iyon. Siguro ay hindi puro. May halong elemento na kung ano pa at hindi lamang balbal. Kung para mapasok niya ang panaginip at isip ng isang tao, nakakamangha siya. Malakas din ang katob ko na may nagawa ang Kuya Nestor. Siguro ay niligawan niya ang aswang. Naniniwala akong kaya rin nilang magkatawang tao katulad ng kaya rin nilang maging hayop. Nakikisalamuha sila sa atin at hindi basta ganun na lang aatake ng walang rason. Ang atletang namatay. Kanina ay binulong nga ni Aling Maming na nakasipa siya ng umbok sa likod ng kanilang eskwelahan. Pinagbawalan daw ng matandang bale pero sumigi pa rin at hindi naniwala. Siguro ay katulad ni Kuya Nestor ang naganap sa atleta. Nakakalungkot lang isipin na nawala sila sa mundo ng walang laban. Pero natitiyak kong nagkaroon naman ng pagkakataon at hindi lang ginamit ng mga ito. Lumipas na ang maraming taon, pero walang araw na hindi ko naaalala ang naganap na iyon sa aking buhay. Lumaki ang pamangkin ko at ako ang nag-alaga sa kanya, habang ang nanay niya ay agaran na nagpakamatay matapos mawala si Kuya Nestor. Depresyon ang dahilan. Depresyon na hindi naman mabubuo sa utak ng isang tao kung hindi kinain ng balbal si Kuya Nestor. Kaya, depression is not a joke. Ang bangkay ng batang si Berna at ni Kuya Nestor ay parang bula nang nawala na. Hanggang sa kasalukuyan ay wala kaming balita patungkol doon. Ang mga bangkay na nilapan ng balbal ay tinitirikan na lamang ng kandila sa gitna ng nag-iisang sementeryo sa lugar namin. Marami ang pinatay ng aswang na balbal. Naging katatakutan siya noon at buti na lamang ay natigil ang patayan pagkatapos ng 2 buwan. Tiyang, untag sa akin ang pamangkin ko. Siya ang anak ng namayapa kong ate at ni Kuya Nestor. Bakit? Nagtataka kong tanong. Naroon kasi kami ngayon sa puntod ng kanyang ina. Makalipas ang maraming taon, inaya ako ng pamangtod ng kanyang ina. Inasahan kong patay na ang balita tungkol sa aswang na balbal at hindi ko naman naikwento iyon ni minsan sa aking pamangkin. Kaya pumayag ako. Naisip ko rin na ipahukay ang buto ni Ate Gloria at ipalipat ang buto niya sa Maynila.
Pero ganoon na lang ang gulantang ko nang sabihin sa akin ng pamangkin ko na nawawala raw ang bangkay ng nanay niya. May kopya pa raw ng guard kung paano nawala ang kapatid mo, Manang. Sabi sa akin ng sepulturero ng sementeryo. Kaagad kaming humarap sa guard ng sementeryo at doon ay napanood namin ang lahat. Walang balita sa amin ng mga taga-probinsya. Kaya ngayon lamang na ipakita sa amin ang tungkol sa paglapan ng balbal sa bangkay ng Ate Gloria ko. Walang kumakain sa bangkay sa naturang kuha. Tanging anino lamang na hinuhukay ang kinalalagyan ni Ate Gloria, ang nakunan. Ang kamera pa ng cellphone noon ay malabo. Pagkatapos namin na mapanood yun ay nagkaroon pa ng kaunting kwentuhan. Mayroong kwento na naulit habang nakaburol daw noon si Kaka Husing. Dinagit ng balbal na kalahati ang katawan. Tinawag lang daw nilang balbal ang aswang na iyon kahit alam nilang hindi katulad sa mga nakasanayan na sabi-sabi. Dahil pugot ang katawan. Bukod kasi sa bansa natin ay marami rin talagang aswang sa ating karatig lugar na mas may matindi pang mga aswang na nakakasalamuha at pinaniwalaan. Palibhasa nang ako ay lumisan sa lugar, binaon ko na sa limot ang mga pangyayari sa probinsyang iyon. Gayon din ang obsesyon ko sa mga itim na elemento. Pinaniniwalaan ko sila. Sino ba naman ako na hindi maniwala gayong ako mismo ang nakasaksi kung paano sila pumatay at pumasok sa buhay ng tao. Ngunit ano't anuman, wala naman na kaming magagawa pa. Matagal ko nang ginalang. Nakatulad natin ay mayroon ding mga aswang na hindi pinalad. May matitino, may mga baliw na katulad ni Aling Maming. Maraming sabi-sabi, maraming haka-haka, ngunit kung pagtutugmain lang naman ang lahat. Kung padadaliin lamang, walang mapapahama kung ang tao ay marunong gumalang sa hindi nakikita ng mga mata natin at hindi pinagtatawanan ng mga taong naniniwala sa mga aswang at kung ano-ano pa. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Sir Casper. Sana ay may napulot kayong aral kahit kaunti sa aking ibinahagi. Sana rin ay respeto natin ang paniniwala ng bawat isa sa atin. Dahil wala namang mawawala sa atin kung tayo ay mananahimik lamang na namumuhay kasama ang katulad na aswang na balbal. At huwag lang ang aswang na marites. Baka i-chismis ka na butas ang panty mo.